Peace be with you, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagbibigay muli sa atin ng isang pagkakataon uli, mga kapatid, na makapagnilay ng mabuting balita ng ating Panginoon. Alam nyo ba na maraming mga tao na hindi na nakakaranas makapagnilay ng mabuting balita? Kaya kapag tayo binigyan ng pagkakataon na katulad ng ganito, pagpasalamat po natin sa Panginoon. Sapagkat patunay yan na ang Panginoon ay talagang gumagawa lagi ng paraan upang tayo ay abutin, hindi lamang para akayin sa liwanag, kundi mabigyan tayo ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pagninilay ng Kanyang salita. Because every time na mag-spend po tayo ng time with the Lord, ang pag-uukol po ng panahon para sa Diyos ay tanda ng ating pagpapahalaga sa Kanya, tanda ng ating pagmamahal sa Kanya, tanda ng ating pagkilala sa Kanya bilang siya ay Diyos. Amen. Ngayon, hindi po pwedeng mabaliwala po sa Panginoon yan. Lahat ng ating ipinagkakaloob sa Panginoon, pinahahalagahan po ng Diyos yan. Amen. In fact, mga kapatid, ay simple lang yung aking pananampalataya. Lagi ko sinasabi ito. Kung yung mga walang panahon sa Panginoon, walang panahon sa ganitong pagninilay, ay binibiyayaan pa rin ng Panginoon dahil napakabuti ng Diyos, napakadakil ng Diyos. How much more yung mga tao na talaga nag-aabang, yung mga tao na katulad nyo na talagang nag-uukol ng panahon, hindi lang panahon, kundi puso, isipan, kayo pa kaya ang hindi i-bless ng Panginoon. Amen? Kaya ako'y nagpapatuloy sapagkat alam ko, buo ang aking pananampalataya na hindi nasasayang din yung aking paglilingkod. Hindi yan nasasayang. At pinapatunayan ng Panginoon yan everyday sa aking buhay at sa aking pamilya. Kaya muli, tayo magnilay ng mabuting balita ng Panginoon at atin pong simulan muli ito sa isang maikling panalangin. Bukas po natin ang ating puso at hayaan nyo na ito'y maging panalangin nyo din, mga kapatid. Sabayan nyo ako sa pagtataimtim nito sa ating puso, sa paglapit sa Panginoon, at isipin natin na yung katotohanan na ang Diyos ay nakatunghay sa atin at ikinalulugod niya ang ating ginagawa. Amen po? Okay, tayo po yung manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, sa mga sandali pong ito, O Diyos, kami po ay narito at lumalapit muli sa iyo. Nagpapakumbaba, hinihiling ang presensya ng Espiritu Santo upang siya maging gabay at patnubay namin. Siya ang mag-direct, Panginoon, ng programa mong ito. Loobin mo nawa, Panginoon, na muli, ang Espiritu Santo nga ang siya maghari sa aming isipan at puso. Siya, Panginoon, ang mangusap. Siya magpaliwanag. Siya, Panginoon, ang gumamit sa aking dila, sa aking labi, upang mahayag, Panginoon, ang katotohanan, upang mahayag ang mensahe mong gusto mong marinig ng bawat kapatid ko ngayon, makikipag-isa, makikipagnilay sa akin, Panginoon. Ama, ikaw po ang Diyos na mapagpala. Ikaw ang Diyos na kapag nalugod ay higit kaysa sa amin ang kabutihan. Sapagkat, Lord, nananalig kaming ikaw ang Diyos ng bukal ng kabutihan. Kaya naman aangkinin po namin muli na sa aming pagsasama-samang ito, sa pakikinig pa lamang namin, Panginoon, ay nililinis mo na kami sa lahat ng aming karumihan. At ngayon pa lamang, Panginoon, sa paglukob ng Espiritong Banal, lahat ng impurities namin, Panginoon, ay iyong binubura. At pinapaging dapat kami, O Diyos, sa mga biyayang inihanda mo ngayon sa aming pagninilay na ito. Nananalig po kami na lahat ng mananalig at makikipag-isa at ibibigay ang kanilang puso sa pagninilay na ito, ang karamdaman ay pagagalingin sa ngalan ng Panginoong Hesus. At yung mga tubig din, Panginoon, ay pagpapalain mo. Yung mga inihanda mong tubig, katulad nito, sa aking harapan, ay iyo pong pagpapalain. At gagamitin mong instrumento, hindi lamang para sa mga kapatid kong nakikipagnilay, kundi sa mga taong aabutin mo sa pamamagitan ng aking mga kapatid na nagpabasbas ng tubig na ito, Lord. At pagpalain mo rin ang kanilang mga pangangailangan, at ang kanilang mga suliranin, O Diyos, ay bibigyan mo ng kalutasan. Inaangkin po namin magaganap muli ito sa aming pagninilay na ito sa pamamagitan po ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas, na kaisa mo naghahari at ng Espiritong Banal, noon, ngayon, at kailanman.
Amen at amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Praise God. Praise Jesus. Okay, mga kapatid. Sa mga sandaling ito, tayo manalig na muli ang Diyos ay kasama natin. Amen? Nakangiti sa atin. Tandaan po ninyo, nakangiti po sa inyo at sa akin din ang ating Panginoon. Siya ang Diyos ng kagalakan. Siya ang Diyos ng kabutihan. Tandaan po natin, kung kayo marunong magpala sa mga taong kinalulugdan nyo, how much more ang Diyos na bukal ng kabutihan. Amen po? Okay. Ang nais ko pong share sa inyo ay hahanguin ko po sa sulat or sa aklat ni San Pedro, unang aklat ni San Pedro, kabanatang 4, talatang 12 hanggang 16. Ito po ang sinasabi. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magala kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahiyag na ang kanyang kaluwalhatian. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring magdusa ang sino man sa inyo dahil sa siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin, o pakialamero. Ngunit, kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Praise the Lord. Okay, pamagatan po natin itong the best life is Christian life. The best life is Christian life. Oo naman, sa totoo lang, pag pinagnilayan po natin ng malalim, mga kapatid, wala pong pinakamagandang buhay, kundi, walang pinakamainam na buhay, kundi ang buhay Kristiyano. Kaya nga, ang ganda nung kantang ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, laging masayang tunay. Amen? Di ba? Napapakanta tuloy ako. Amen? Bakit? Totoo naman yan. Walang pinaka-enjoyable na buhay, kundi ang Christian life. Wala pong the best na buhay. Akala nga lang natin ang masarap na buhay, yung buhay artista, buhay sikat. Naku, hindi po. Kung yun ang totoo, bakit ang daming sikat nagpakamatay? Di ba? O kaya nawasak ang buhay, kung ano-anong nangyari. Di ba? O, kung yun ang the best na buhay. O yung mga may kapangyarihan. Alam niyo yung mga may kapangyarihan, sa totoo lang, mas marami silang kinatatakutan kaysa atin. Kasi ang tingin nila, unang-una, baka mawala sila sa kapangyarihan. Di ba? Kaya, ang gagawin nila, mga kapatid, ipoprotektahan. Mahirap kayo mag-protect. Mahirap mag-protect ng posisyon, ng power. Mahirap. Naku, mga kapatid, kasi kahit yung nasa tabi mo, pinagdududahan mo. Manood kayo ng balita at ganyan po ang nangyayaring lalo ngayon. Naku, mga kapatid, kung malalaman lang natin ang katotohanan, sasaliksikin lang natin ang katotohanan, walang pinakang magandang buhay kundi ang buhay ng isang totoong Kristiyano. Amen. Tingnan nyo, bibigyan ko kayo ng mga puntos na magpapatunay na ang pagiging Kristiyano ang pinakamasarap na buhay o pinakamaganda. Amen. The best. Ayan. Ano ba sa Tagalog ng the best? Pinakamainam, Pinakamainam na buhay. Sabi dito, sa Ephesians chapter 1 verse 13, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, naging Kristiyano, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Anong ibig sabihin nito? Kapag ikaw ay sumampalataya, nagiging Kristiyano ka Yun, sumampalataya ka kay Jesus. Sabi doon. Ang kasunod niya, kapag sumampalataya ka, ibibigay sa iyong Espiritu Santo. Pagkakaloob yung Espiritu Santo.
At ano yun? Yun nga yung tatak. Yung tatak ng pagkahirang, pagkapili, tatak ng ibinubukod ka o kaya ay ikaw ay itinatangi. Yan, parang ganun, ano? Parang dati, very ordinary ka, pero ngayon, magiging special ka na in the eyes of God. Amen? At sa katotohanan, mga kapatid, kapag sumasayo ang Espiritu Santo, tandaan natin, unang-una yan, sabi sa Ephesians chapter 4, verse 30, tatak yan ng kaligtasan. Tatak ng kaligtasan. Sa Romans naman, ang Espiritu Santo ay tatak ng pagiging anak. Tingnan nyo mga kapatid. Tapos yan sa Romans chapter 8, verse 15. Okay. So, kapag sumasayo ang Espiritu Santo, kaya nga sabi, yung ating daw katawan, templo ng Espiritu Santo. Yun po ay sinabi doon sa mga Kristiyano, mga kapatid, sa mga taga-Korinto ni San Pablo. Sabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto, kung babasahin niyo yan, sa chapter 3, verse 16, sabi doon, hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Ibig sabihin, pinagkalooban. Sino ang sinabihan nun? Yung mga Kristiyano doon yung mga mananampalataya sa Korinto. Di ba? So, talagang pinapatunayan na kapag tayo sumampalataya, namuhay tayo ng Kristiyanong pamumuhay, unang-una nga, yung tinanggap mo si Jesus, nanampalataya ka, naging Kristiyano ka, dala mo na ang pangalan ng Panginoon, hindi ka na ordinaryong tao, kung ikaw ay Kristiyano na, mga kapatid, kapag ikaw ay naging totoong Kristiyano, nasa iyo ang Espiritu Santo. At yun ang tatak ng kaligtasan, tatak ng pagiging anak. At you have the power pati. Sabi nga sa Acts chapter 1, verse 8, and when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. And what is that power? Ito yung power na magawa natin, yung hindi nagagawa natin dati. Di ba? Alam niyo ba yun? Na kapag ikaw ay sumasayo ang Espiritu Santo, dahil ikay Kristiyano, kaya mo nang mahalin ang hindi mo kayang mahalin dati. Kaya madali yung magpatawad sa isang tunay na Kristiyano. Maliban na lang, nire-resist talaga niya. Yung mga taong gano'n, hindi talaga isinasabuhay yung pagiging Kristiyano, talagang kahit nasabihan mo ng sabihan magpatawad ka, magpatawad. Mga kapatid, hindi pa rin siya magpapatawad. Maliwanag po ba? Pero kapag tunay ka na Kristiyano, ang dali na magpatawad Actually, sa totoo lang ang totoong Kristiyano, yung malalim na Kristiyano, ito hindi pa nagkakasala yung tao. Hindi pa nagkakasala yung tao. Meron ka na nakahandang pagpapatawad Kaya pagdating na ng pagkakataon na yung kapwa mo ay nagkasala, ang dali mo nang mapatawad. Kasi, beforehand kasi, alam mo na na may weakness ang bawat tao. Ng bawat kapwa natin, tayong lahat ay maaaring magkasala anytime. So, yung pagiging aware mo na anytime pwede magkasala ang sino mang taong nasa paligid mo at ikaw ang pagkakasalahan, dahil kay Kristiyano, may nakahanda ka may reserba ka na ba? Parang ganun di ba? Halimbawa, di ba, kaya yung iba, ay humihinto ang ikot ng mundo. Sabi nila nga, bakit? Kapag sila'y nakaranas ng yung ibig sabihin persecution ng iba o kaya naman yung pagkakasala ng iba, humihinto ang kanilang mundo. Bakit? Kasi wala silang reserba Parang naglalakbayan Halimbawa, may car ka, tapos nag-drive ka, tapos naflatan ka. Ngayon, kapag wala kang reserba, ay talaga maghihintay ka doon, lalo kung walang malapit na vulcanizing. Tama? Whereas kung ikaw ay mayroong reserba, antimano makakadiretso ko kagad, makapagpapatuloy ka kagad. Bakit? Meron kang reserba so hindi ka mabubog down doon. Ibig sabihin, hindi ka ma-stuck doon sa lugar na yon. Bakit? May reserba ka Parang ganun din ang ating buhay. Kung ikaw may reserba lagi na pagpapatawad sa iyong kapwa dahil tinanggap mo ang Espiritu Santo dahil kay Kristiyano, andali, makaka-move on ka agad. Makaka-move on ka agad. Bakit? May nakahanda ka na kagad reserba Ano yon? Yung patawad mo na inihanda mo na sa bawat taong magkakasala sa iyo. Klaro po ba mga kapatid? Amen? Okay, pangalawa ito. Sa John chapter 14 verse 27, tingnan nyo, kapag Kristiyano ka, kaya mas pinakang the best ang buhay Kristiyano
Bakit? Sabi ko dito, John chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi katulad ito ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Tingnan, my peace I give unto you. It is the peace that the world cannot give. Diba? Hindi daw kayang ibigay ng mundo. Kanino ibinibigay yan? Sa mga Kristiyano lang. Kaya ang mga Kristiyano, yan ang nakakaranas ng totoong kapayapaan. Dito pa lamang mapayapa na. Dito pa lang, kahit na may dumaraang pagsubok, problema, whatever man yan, na talaga nagiging hurdle, nagiging balangkid, pero napagtatagumpayan nila because of the peace within, yung kapayapaan na naroon sa kanilang mga puso na ipinagkaloob ng Panginoon. Yan ay pinangako ng Panginoon sa mga Kristiyano. Ang kausap niya dyan, yung mga unang Kristiyano Sabi ng Panginoon, my peace I give unto you. It is the peace that the world cannot give. Ang sinabihan niya dyan, yung mga unang Kristiyano, hindi niya sinabihan hindi niya ipinangako yan sa hindi Kristiyano. Kuha nyo? Di ba ang pinakamasarap na buhay, may kapayapaan ka? Maraming tao ngayon walang kapayapaan, sa totoo lang. Baka nga ikaw kapatid, wala pa rin kapayapaan, di ba? Amen? Subukin mo lang, tanggapin ang lubusan ng Panginoon at talaga magpaka-Kristiyano ka. Subukan lang natin na talaga magpaka-Kristiyano tayo at mararanasan mo yung kapayapaang hindi natin nararanasan noon. Hindi ako tatagal ng almost 30 years na po sa paglilingkod sa Panginoon since the day na akin nakilala ang Panginoon. Tinanggap ko siya sa aking buhay. At since that day, mga kapatid, ay talagang ipinamuhay ko ang kanyang salita. Yung naririnig nyo, yan, ibinabahay ko sa inyo. Yan inarinig ko rin. Tinuro sa akin ng Holy Spirit sa pamamagitan ng mga taong ginamit niya. At ito naman ang isinasalin ko sa inyo, mga kapatid. Why? Kasi walang taong tatanggi sa kapayapaan. In fact, lahat ng tao naghahanap ng kapayapaan. Kaso, walang mabibili sa supermarket niyan Walang mabibili sa department store. Di ba? Na kapayapaan. Bakit? Sabi nga ng Panginoon, my peace I give unto you. It is the peace that the world cannot give. Klaro po ba, mga kapatid? Only available po yan lagi kay Jesus sa mga taong magiging totoong Kristiyano. Next is ito. Sabi nga sa Philippians 4:7, sabi ito, at ang kapayapaan, tingnan nyo, pakinggan nyo mabuti ito, ang ganda-ganda nito. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Sino naman ang sinabihan nito? Yung Kristiyano. Yung mga tumanggap kay Jesus ng buong buo, nanalig sa Panginoong Hesus, sinunod ang kanyang kalooban, mga kapatid, yung kanyang mga aral, yun ang nakaranas ng totoong kapayapaang hindi kayang maipaliwanag. Okay. Next is ito, sabi, sa John chapter 14, verse 13 to 14, ito, napakaganda ring ipinararanas ng Panginoon sa mga Kristiyano. Sabi dito, at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Tingnan nyo, napaka-special privilege yan, binibigay para kanino? Sa mga Kristiyano, ibinigay yan. Sa mga totoong tagasunod ni Kristo. Sa mga totoong nakipag-isa kay Kristo. Amen? Ibinigay yan na ask whatever you need. Whatever you want. Para sinabi, name it. Of course naman, ang Panginoon naman, ang tunay na Kristiyano naman talaga hindi siya humihingi ng hindi niya kailangan. Di ba? Hindi, ang mga totoong Kristiyano naman, hindi naman hihingi talaga ng para masunod yung kanyang luho sa buhay, yung kanyang pagiging arrogante o pagiging mayabang. Hindi, Kristiyano ko nga. Siyempre, kung ang hihingin mo, yung talaga lamang makapagluluwalhati sa pangalan ng Diyos. Amen? Kapag hihingi ka, at yun hindi pagkakait ng Panginoon, basta ito, mag-glorify ang Panginoon, 100% ipagkakaloob ng Panginoon ang ating hinihingi. Kahit ano yan. Amen? As long as it will glorify or will give glory to God. Amen? Kaya sabi doon at sabi dito, di ba? At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Tingnan nyo, di ba? So, the purpose is to glorify God. So, anything
anything that we will ask from Him. As long as this will give glorification or it will glorify the name of the Lord, 100% ipagkakaloob po sa atin ng Panginoon. Amen? Okay. And isa pa, ito, sa Hebrews chapter 13, verse 5, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man, sabi ng Panginoon. No? Kanina naman pinangako ito. Pinangako na naman ito sa mga Kristiyano. Hindi ito pinangako doon sa mga maglalasing, sa mga nagsasyabu. Hindi ito pinangako doon. Ipinangako ito sa mga Kristiyanong yung binabanggit doon sa Hebrews chapter 13. Amen? Ito yung mga mananampalataya na mga Hebrew, mga Hudyo. Amen. Tandaan po natin mga kapatid ko sa Panginoon. Pinakamasarap yun na alam mo, sigurado mo na ang kasama mo ay Diyos at nangakong hindi kita pababayaan ni iiwan man. Hindi kita iiwan o pababayaan man. I will go with you. I will be with you anytime, every time. Amen? Ang sarap no, ng kasama mo, pinakamakapangyarihan sa lahat. Pinakamapagmahal. Amen? Pinakamapagmalasakit. Di ba? Pinakang tapat. Di ba? Amen? Aba, lahat ng pinaka nasa Kanya. Pinakang mabuti. Aba, pag yun ang kasama mo at nangako sa iyong hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Di ba? Safe na safe ang buhay natin. Kuha niyo po ba? Di panatag na panatag ang buhay natin. Kanina pinangako yan? Sa mga Kristiyano. Amen. Sinabi niya, hindi niya iiwan ni pababayaan man. Eto pa, ha? Sabi sa Philippians 4:19. Eto, pakinggan niyo mabuti. Sabi doon, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kanino na naman sinabi ito? Kanino na naman? Sa mga Kristiyanong nasa Pilipos. Doon sa lugar ng Pilipos, may mga Kristiyano, sinulatan ni San Pablo yan. At sinabi niya, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ibig sabihin, dahil kay Kristo Jesus na sumasa atin, ibibigay niya, isusupply niya ang lahat ng ating kailangan. Take note ha, kailangan, need, hindi wants. Magkaiba yan ha. Yung need, katulad tubig, kailangan natin. Di tayo po pwedeng mabuhay na walang tubig. Isusupply ng Panginoon yan. Pagkain, damit, tirahan. Hindi ka po pwedeng walang titirahan. Amen? Naku, mga kapatid ko sa mga. Kaya yung mga walang tirahan, mga kapatid, na kung saan na naninirahan, there is something wrong. There is something wrong with them. They did not. Hindi ko naman sa hinahatulan, mga kapatid. Pero sabi nga, sa bunga makikita ang puno. Diba? So, yung resulta, yun malalaman kung anong ginagawa nila. Kuhan niyo po, mga kapatid. Kaya kapag tayo ay hindi nakakaranas ng ganun, there is something wrong. Baka hindi tayo totoong Kristiyano. Baka Kristyanuhan tayo, nabinyagan lang tayo, pero wala sa atin ang Espiritu Santo. Mahalaga yan, mga kapatid. Amen? Okay, mga kapatid ko sa Panginoon. Next is ito. Sabi dito sa James chapter 1, verse 5. Pakinggan niyo mabuti, ha? Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Isipin nyo, pati karunungan, ibibigay sa atin. Yung wisdom, yung karunungan, yung para mapatakbo mo, ma-operate mo ang iyong buhay ng maayos. Bibigyan ka ng karunungan ng Panginoon. Sabi na, humingi lang kayo. Humingi kayo. Masagana pang ibibigay ko sa inyo. Kanino na naman ipinangako yan? Sa mga Kristiyano. Doon sa mga taong talagang tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, naging masunurin sa kanyang kalooban. Iyan ang pangako ng Panginoon. Paano magiging hindi pinakang the best ang iyong buhay sa lahat ng buhay? Kaya yung pamagat natin pinag-aaralan, di ba? The Christian life is the best life. The best life is the Christian life. Amen? Kuha niyo po mga kapatid. Bakit? Sa panahong ito, kapag hindi matalas ang isipan mo, kapag wala kang wisdom from the Lord, ang hirap mabuhay ngayon. Bakit?
Kahit saan ka magpunta, may manloloko. Kahit saan ka magpunta, may mandaraya. Amen? May manlalamang sa iyo. May magsasamantala sa iyong kamangmangan. Amen? Kung wala kang wisdom na kagaling sa Panginoon, paano ka mabubuhay ng maayos? Amen? Maliwanag po. Kaya nga sabi sa Bible, sa Hosea 4:6, "My people perish because of lack of knowledge." Ang aking bayan ay napapahamak, ang aking mga anak ay napapahamak dahil sa kawalang karunungan, kawalang kaalaman. Amen po. Okay, so yan ay available na ipinangako ng Panginoon sa mga Kristiyano. Hindi yan ipinangako sa mga magsusugal, sa mga babaero. Amen, lalakero. Amen. Lalo na doon sa mga lalaki, ang minamahal ay lalaki rin. O yung babae, ang minamahal ay babae rin. Mga kapatid ko sa Panginoon, yung partner nila, ay nako, yung same sex, nako, maniwala kayo. Karumal-dumal sa Panginoon yan. Nako, ay mahal na mahal tayo ng Panginoon, pero kapag ginagawa natin yung hindi kalooban ng Panginoon, tandaan natin, hindi natin mararanasan yung pag-ibig ng Diyos. Hindi mo mararamdaman yun. Bakit? Lumalayo tayo eh. Ayaw ng Panginoon yung ginagawa natin. Paano tayo mag-expect ng isang magandang buhay? Ng isang kasabik-sabik na buhay? Ng isang enjoyable life? Amen? Okay. Now, ito, pakinggan nyo mabuti, ha? Isa pa na ipinangako ng Panginoon sa mga Kristiyano. Tingnan nyo. Sa 1 Peter chapter 1 verse 8, "Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig nyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya." Ibig sabihin, sumasampalataya ay eto mga Kristiyano. Sinulat nito ni San Pedro, sinulatan niya yung mga Kristiyano. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Tingnan nyo, ito pinakamasarap yung bibigyan ka ng kagalakang hindi kayang ilarawan. Kaya nga sabi, di ba? Kaya noong hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon, hindi pa ako Kristiyano, mga kapatid ko sa Panginoon, pinagtatawanan ko yung mga nagkakarismatic, ng mga nagpi-prayer meeting. Pinagtatawanan ko sila, yung mga sasayaw-sayaw. Pinagtatawanan ko, sabi yung mga siraulo. Ay, totoo pala na parang mga siraulo kasi mayroong silang kagalakan na hindi kayang maipaliwanag, hindi kayang ilarawan. Kanino ipinangako yung kagalakang yun? Yung tinatawag na inner joy. Tinatawag niyan, inner joy. Available lamang yan sa mga Kristiyano, sa mga yun doon nagwo-work ang tinatawag na inner joy na grasya ng Diyos sa mga Kristiyanong talagang totoong namumuhay ayon sa turo ni Kristo, ayon sa kaloob ni Kristo. Amen po. Yung talagang daladali nila ang pangalan ng Panginoong Yesus. Kuha niyo po mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya mahalagang tinitingnan natin ang sarili natin. Alam nyo, pagkatapos ng video na ito, napakasarap na sabihin, ay ayaw ko na ng buhay nito. Ang gusto ko ang buhay ng totoong Kristiyano. Sa totoo lang po, ito po'y available na ipinangako ng Panginoon. At gusto ng Diyos na ibigay ito. Of course, gusto ng Panginoon, dumami ang mga Kristiyano, yung totoong Kristiyano. Hindi yung nabinyagan lamang, hindi yung nasabi lamang Kristiyano na nasa Pilipinas ka, Kristiyano ka. Amen? Pero, hindi naman makita sa iyo. Sabi nga, sa mga huling araw, sabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 5, sa mga huling araw, marami ang magkukunwaring may pananampalataya. Ibig sabihin, magkukunwaring mga Kristiyano, pero hindi naman makikita ang kapangyarihan noong pagiging Kristiyano. Ano yung kapangyarihan na yun? Yung may kagalakan kang iba. Yung iba natataranta na, ikaw nakangiti pa. Amen? Yung iba, nag-hysterical na. Pero ikaw, kalmante. Bakit? Meron kang tinatawag na inner joy, na andun siya sa kaloob-looban, na hindi kayang ipaliwanag. Di ba? Babasahin ko lang mga kapatid, sabi dito hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig nyo. Si Jesus ang tinutukoy dito. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon. Ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Di ba? Dahil dito'y nag-uumapaw na
sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. O, sino nakakaranas niyan? Yung mga sumampalataya, yung mga Kristiyanong tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinanggap sa kanilang buhay, nanalig ng lubusan, sinunod ang kanyang mga utos. Amen? Okay, isa pa ito. Sabi sa Romans chapter 14, verse 17, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o sa inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Nagkakaloob pala ng kagalakan ay ang Espiritu Santo. Di ba? Sino ang tumanggap ng Espiritu Santo? Yung mga Kristiyano. Hindi naman ipinangako yan sa mga magsasabong. Hindi naman ipinangako yan sa mga magsusugal. Di ba? Hindi yan ipinangako sa mga taong baloktot ang pamumuhay, na mga taong makasarili, mga taong namubuhay sa kabunduhan. Hindi yan ipinangako. Ipinangako yan sa mga Kristiyano, yung mga tumanggap kay Kristo, iniwan ang lumang buhay at iniyakap, isinabuhay ang buhay ng isang Kristiyano. Amen po. Maliwanag po ba? Ang buhay ng isang Kristiyano ay nabubuhay siya sa pananampalataya. Sabi nga ni San Pablo, I live by faith and not by sight. Amen. Hindi ako nabubuhay sa nakikita ko. Ako ay nabubuhay sa pananampalataya. Yun ang totoong Kristiyano. Amen. Sabi nga, at isa pa, nabubuhay sa pagmamahal. Nabubuhay sa pag-asa. Yun ang totoo ng Kristiyano. Amen. Nabubuhay sa paglilingkod. Yan. Nabubuhay para sa buhay na walang hanggan. Na ang kanyang buhay ay nakadedicate sa Panginoon. Amen. Pero yung buhay na lagi ang iniisip dito sa mundo, hindi pa yan ang tunay na Kristiyano, mga kapatid. Kahit pa mabait yan, kahit pa masipag yan, hindi pa rin totoong Kristiyano yan. Ang totoong Kristiyano, nabubuhay para kay Kristo. Amen? At sa gayon naman, ibinabalik naman ng Panginoon ang yung mga gantimpala. Kaya mararanasan natin, kaya masasabi mong, the best life is the Christian life. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Okay, ngayon mga kapatid, ito. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ninyo ito at ng paraan upang malampasan ito. Tingnan nyo. Ito'y sinulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, mga Kristiyano sa Korinto. Ngayon, ang sabi doon, lahat ng tao daraan ng pagsubok. Pero kakaiba yung mga Kristiyano. Yung totoong Kristiyano, bakit? May nakahanda ang Panginoon. Ay yung pagsubok na nakalaan sa kanila ay hindi para sila ay wasakin, hindi para sila ay pahirapan, hindi para sila ay mapasama. Hindi. Sa halip ito ay kabubuti nila eh. Bakit? Sapagkat hindi sila bibigyan ng pagsubok na higit sa kanyang kakayanan. Isa pa, hindi na higit sa iyong kakayanan, bibigyan ka pa ng lakas, bibigyan ka pa ng tulong upang ikaw ay magtagumpay. Pangako yun. Kanino ipinangako? Sa mga Kristiyano yun. Amen? Diba? Wala namang tao na hindi daraan ng problema. Pero iba yung Kristiyano. Kasi may nakahanda na kaagad ang Panginoon na tulong. Hindi pa man dumadating yung problema, may nakahanda na ang Panginoon na tulong para magtagumpay tayo. Yun ang kaibahan. Paano hindi magiging masarap ang pagiging Kristiyano? Paano hindi pinakang mainam ang buhay ng isang Kristiyano? Kung hindi pa man dumarating yung pagsubok, ay mayroon nang nakahanda ang Panginoon na tulong. Di ba? Maliwanag po mga kapatid. Kaya, relax lang yung mga tunay na Kristiyano. Bakit? Alam nila, may darating na tulong. Kasi pinangako ng Panginoon yun. Kanina pinangako? Sa Kristiyano. Amen? Okay. Now, sabi sa Philippians chapter 4, verses 12 to 13, alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na
ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Tingnan nyo, ito naman sinulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Yung mga Kristiyano sa Pilipos, sa lugar ng Pilipos. Di ba? Kuha nyo, mga kapatid. Sabi, I can do all things. Magagawa ko lahat. Ibig sabihin, no one can hinder me. Bakit? Magtatagumpay ako. Bakit? Hindi dahil sa akin, kundi dahil may pangako ang Panginoong Hesus na ang mga Kristiyano, bibigyan niya ng lakas, bibigyan niya ng lakas para magtagumpay, para malagpasan niya ang lahat ng sitwasyon. Amen? Maliwanag mga kapatid. Isa pa ito, sabi sa John chapter 1 verse 12. Ito pinakamaganda Sa John chapter 1 verse 12. Ano ito? Sabi dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya, ibig sabihin dito, ang lahat na naging Kristiyano, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yun ang maganda. Yung karapatan, alam niyo ba ang ibig sabihin ng karapatan? The right. Karapatan. Pag ng karapatan, mga kapatid, pwede mong sabihin, Lord, sinabi mo ito, may karapatan ako na i-claim ito. Sabi doon, sila'y, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang galing, mga kapatid? Kaya kapag ikaw naging Kristiyano, automatic yan. Ikaw ay nagiging anak ng Diyos. At ito, lagi kong inuulit-ulit ito, mga kapatid, na ito ang tatlong napakahalagang ginagawa ng Panginoon sa mga anak niya sabi niya sa 7:11 ng Matthew. 7:11, yan ang maganda 7:11 Matthew. Sabi, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humingi sa Kanya. Tingnan nyo, kapag anak ka ng Diyos, dahil naging Kristiyano ka, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo, tagapagligtas, talagang nakipag-isa ka sa Panginoon, talagang naging matuwid ang buhay mo, sinunod mo ang kalooban ng Panginoon, talagang pinahalagaan mo si Jesus, ang pangako niya, gagawin kang anak ng Diyos. So, kapatid na natin si Jesus. Hindi lang natin Panginoon siya, kundi kapatid natin siya. Amen? Anong pangako niya? Sabi ng Panginoong Hesus, kung kayo nga na masasama, nakapagbibigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak kapag sila humihingi sa inyo, gaano pa kaya ang Amang nasa langit? Sabi niya, ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Wow! Yun, kapag Kristiyano na, sigurado yan. Lagi may nakalaan na mabubuting bagay ang Panginoon sa atin. Amen? Pag humingi tayo, yung the best ang ibibigay sa atin. Kasi ganyan ang Ama Humihingi ang anak, pero ang ibinibigay ng Ama, yung higit na makakabuti. Bakit? In the first place, mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin, ang ating Ama, ang nakakaalam. Ang ating Amang nasa langit, ang siyang nakakaalam ng the best para sa atin. Why? Unang-una, dahil alam niya ang lahat ng mangyayari ngayon, bukas, sa makalawa, at sa darating na panahon. Pangalawa, mayroon siyang plano. So, alam niya ang kailangan doon sa kanyang plano. Kung alin na makakabuti sa kanyang plano. May plano sa iyo, may plano sa akin. Amen? Kuha niyo mga kapatid. Kaya, alam niya kung ano ang the best para sa atin. Maliwanag po. Kaya ang ibibigay niya talaga mabubuti at siya lamang nakakaalam noon. Amen po. Pero, doon tayo kakampante. Ibig sabihin, kalma tayo, relax lang tayo. Bakit? Because we are assured. Tayo ay sinigraduhan ng Panginoon na ang ibibigay sa atin mabubuti. Kaya kung ano man yung dinaraanan natin ngayon, tandaan po natin, mayroong purpose ang Panginoon. Relax lang kayo, huwag kayong matataranta, huwag kayong mababalisa. Ang ating pakaisipin lagi, ako ba'y totoong Kristiyano? Ipinamumuhay ko ba ang aral ni Kristo?
Amen? Nabubuhay ba ako para kay Kristo? Amen po? Maliwanag po ba? Ako ba'y namumuhay na matuwid sa kanyang harapan? Ako ba'y totoong Kristiyano na? Maliwanag po. At kapag nasagot mo na yung check, check, check. Yes, 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 yes. Sigurado yan. Mga kapatid ko sa Panginoon, relax ka na lang. Relax ka na lang. Sigurado yan, darating ang pinakang mabuti sa atin. Amen? Pangako yan sa mga anak. And, sabi pa dito, mga kapatid, kapag ikay anak, dahil ikaw ay naging Kristiyano, naging anak ka ng Diyos, sabi 1 John chapter 5 verse 18, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng Diablo. Ito confirmation dyan sa Hebrews chapter 13 verse 5. I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iiwan, hindi kayo pababayaan. Yung pares yan, mga kapatid. Bakit? Anak ka ng Diyos. Kristiyano ka na, anak ka na ng Diyos. So, hindi niya pababayaan na ikay galaw-galawin, paglaruan lang ng Diablo na yan. Saktan-saktan ng demonyo. No, hindi niya papayagan yan. Why? Because of this promise. Amen? Maliwanag po? Hallelujah. Okay, alam natin na ang devil, sabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 8, the devil is like a roaring lion always seeking someone to devour. He is just hovering around. Yan, naandyan lang yung demonyo. Naghahanap lagi na masasila ng masasakmal. Amen, magagawa ng masama. Hindi naman yung katulad ng gaganon. Hindi. Meron lang siyang laging gustong gawing masama sa atin. Gusto niya tayong saktan, gusto niya tayong pahamak, gusto niya tayong sirain, di ba? John chapter 10 verse 10 yun eh. Sabi, ang demonyo ay pupunta lamang dito para tayong nakawan, patayin, at wasakin. Wasakin ang pamilya, wasakin ang buhay, wasakin ang future. Yan ang gusto ng demonyo. Amen? But, kapag tayo'y namumuhay ng isang totoong Kristiyano, tandaan po natin, you are protected. Amen? Hindi ka nga mauusog eh. Amen? Yung sinasabing usog-usog o kaya makukulam. Hindi ka tatablan yan. Bakit? Protected ka ng power ni Lord. Amen? Okay. Now, ito, sabi isa pa. So, sa Romans chapter 8 verse 17, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So, bilang anak, dahil kayo naging Kristiyano, ang pangako ng Panginoon, sana mga naging Kristiyano, magiging anak ng Diyos. Karapatan daw natin yun. At ang isa sa karapatan ng anak, mga kapatid, magiging tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Ngayon, mahalagang talagang mga kapatid, pag nilayang mabuti natin, am I living as a true Christian? The way Christians do, di ba? Dapat mamuhay tayo katulad ng talagang totoong Kristiyano. Ano ba ang Kristiyano? Siyempre, mananampalataya. Ibig sabihin mananampalataya, ang ibig sabihin kasi ng Kristiyano, mananampalataya. Ibig sabihin, talagang sumasampalataya ka na si Jesus ay Diyos, si Jesus ay ating Panginoon, dapat siya ang masunod sa buhay natin. Si Jesus ay siya ang ating tagapagligtas. Di ba? So, didepend ka sa Kanya. Didepend ka sa Kanya. Hindi ka, ang pag-asa mo lagi sa Panginoong Jesus. Di ba? Pinangako naman niya kanina. Amen? Ask whatever you want, and it will be given to you. Para to glorify the name of God. Amen? Okay. Now, sabi nga, pangalawa, ang Kristiyano ay yung sumusunod sa tinuturo ng Kristo. Kanina ko pa inuulit-ulit yan. Sabi nga, sa Acts chapter 11 verse 26, at nang kanyang matagpuan ay sinama niya ito sa Antioquia. 1 taon silang nanatili roon, nakasakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod. Mga tagasunod. So, ibig sabihin ang ibig sabihin ng Kristiyano, tagasunod. Hindi po pwedeng masuwayin. Alam ninyo, tandaan natin, ang una nating kalaban ng ating sarili. Kasi ang sarili natin, meron tayong kalikasan na mas madali ang sumuway kaysa sumunod sa kalooban ng Panginoon. So, through prayer and through the grace of the Holy Spirit, magagawa nating mapagtagumpayan yung ating mga kahinaan at masunod natin ang kalooban ng Panginoon. Amen? Yun ang mga Kristiyano. At
Gagawin naman ng Panginoon kung ano yung mga ipinangako niyang binanggit ko sa inyo kaninang napakarami. Amen? Kaya, yung buhay natin na magiging resulta noon, magiging the best life. The best life is the Christian life. Masasabi mong, totoo nga ang sinabi ni Brother Ding. The best life is the Christian life. Amen? Tingnan, sabi dito, kaya nga lang, may mga tao talagang nagsasabing Kristiyano, sabi nga ng Panginoon sa Luke chapter 6, verse 46, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Dapat, kung talagang Panginoon mo siya, Kristiyano ka, sinasabi mong Christian ka, tagasunod ka ng Panginoong Jesus, dapat ginagawa natin yung kalooban niya. Hindi yung Lord, 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 pero iba naman ang Lord mo talaga sa puso mo. Ang Panginoon mo sa puso mo, yung sarili mo, kasi yung sarili mo nasusunod mo. O kaya naman asawa mo, o kaya naman anak mo, o kung sino mapaman dyan. Lalo na pag minsan si Taning. Amen? Okay. Next is ito. Ang tunay na Kristiyano yung mga alagad ni Kristo. Sabi nga sa John chapter 13, verse 34 to 35, sabi daw, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano kayong minahal, kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahalan sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So, ang ibig sabihin ng Kristiyano, alagad. Alagad. Ibig sabihin, yung alagad, makikilala daw kapag nagmamahalan. Walang away-away. Amen? Kasi nga, madaling, di ba nagpapatawad nga? Katulad yung sinabi ko sa inyo kanina, di pa nagkakasala, mayroon na kagad reserba na pagpapatawad. So, nagmamahalan, nagtutulungan. Amen? Kaya walang Kristiyanong hindi matulungin, hindi mapagmahal. Walang Kristiyanong masungit. Walang Kristiyanong mataray. Walang Kristiyanong mapanghatol. Walang Kristiyano na, ang sama ng ugali. Walang Kristiyanong ganong makasarili. Mapagmataas, mapagmayabang, mapanlait sa iba, mapanghusga sa iba. Walang ganon. Walang totoong Kristiyanong ganon. Amen? Ang totoong Kristiyano, mababa ang kalooban, mapagmalasakit. Kasi pagmamahal yan eh. Di ba? Ang pag-ibig ay matyaga, hindi mayabang, hindi mapagmataas, hindi mainggitin. Di ba? Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 7, basahin yun. At nagtitiis. Yun, ang totoong Kristiyano. Amen? Yung totoong pag-ibig. Maliwanag po, mga kapatid. And ito, ang mga Kristiyano yung mga tinutularan si Kristo. Sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat na si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Ang mga Kristiyano, ang tinutularan talaga sa pamumuhay ay si Kristo, hindi yung si ganito, nasikat, si ganito na makapangyarihan. Yun ang ginagaya niya. Amen? O kaya naman tatay niya. O hindi naman masamang gayahin si tatay. O si nanay. Amen? Hindi masamang maging modelo sila. As long as ang modelo din ng nanay at tatay mo ay si Jesus. Katulad San Pablo. Sabi ni San Pablo, tularan niyo ako kung paanong tinutularan ko si Kristo. Kuha niyo? So, kung yung nanay at tatay nyo ang tinutularan si Kristo, ay ditularan nyo ang nanay at tatay nyo. Amen? Pero kapag ang tinutularan yan, yung kapitbahay, huwag nyo tularan. Sabi ng Panginoon, ang tularan natin ay si Jesus. Tingnan nyo, sabi sa John chapter 13, verse 13 to 17, sabi dito, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ganun nga ako. Kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang ito'y tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Ano yun? Yung ano sinasabi? Yung tutularan siya, naglingkod siya, maglingkod din tayo. Amen? Nagpakababa siya, magpakababa din tayo. Nagmahal siya, nag-alay siya ng sarili. Amen? Tayo nag-aalay din ng sarili. Para sa Diyos, para sa ating kapwa. Klaro po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Kaya, kapag nagawa natin yon, naging totoo tayong Kristiyano, wow! Mananampalataya tayo, tagasunod, alagad tayo ni Lord. Tandaan po natin, kinokopya natin, tinutularan natin si Jesus.
wow, tayo isang totoong Kristiyano. Amen? Kaya naman, ang pangako ng Panginoon, grabe. Yung mga, balikan nyo ilito. Review-reviewin nyo itong video na ito. Kasi yun ang mga pangako ng Panginoon, yung mga una natin diniscuss kanina. Amen? Okay, so mga kapatid, napakapalad natin kasi ngayon, kahit pa ganito ang nangyayari, tandaan po natin, ang Panginoon ay tapat, muli tayong lalapit sa Kanya. Amen? At tandaan natin kapag tayo nakikinig, na doon ang kaluguran ng Panginoon, lalo na kung kita niya na nakapag-desisyon tayo na itong narinig kong ito ay isa sa buhay ko. Amen? Tapat po ang Panginoon. Sabi niya, eto pakinggan niyo mabuti. James chapter 1 verse 25. Ang nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasagawa nito, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Tingnan nyo, sa lahat ng kanyang gawain, pagpapalain daw tayo. Kapag tayo nakikinig, and then isinasabuhay natin. Amen? Tandaan po natin, yamado ang totoong Kristiyano. Oo, mayroong darating na pagsubok, mayroong darating na problema, pero wala pa yung problema, may nakahanda na ang Panginoon na solusyon. Amen? Parang ano lang yan panimpla lang sa buhay. Paminta, parang gano'n. Yung paminta, maanghang o whatever man, ganyan, pero nagpapasarap ng buhay. Ganun ang mangyayari. Amen po? Okay, tayo lumapit sa Panginoon at manalig tayo na God will make a way where there seems to be no way. Amen? Tapat ang Diyos. Amen? Tapat ang Diyos. Kahit na dinadaanan natin sitwasyon ni mahirap, tandaan natin, God will make a way where there seems to be no way. Wala po sa Kanyang imposible. If we will believe, tandaan natin, tapat ang Panginoon. Amen? God is good all the time. Lalo na kung tayo magiging ganap na Kristiyano, walang bagay na mahirap sa Diyos. He will make a way. Amen? He will be our guide. Hallelujah. Let us close our eyes and then lapit tayo sa Panginoon. Lord, we come before you with a humble heart. Panginoon, forgive our sins. Lord, cleanse all our impurities. At hayaan mo, Panginoon, na maluwalhati ka sa buhay namin. Tulungan mo kami, Panginoon, maisabuhay ang lahat ng aming narinig. Tulungan mo kami, Panginoon, maging ganap na Kristiyano na ang pangalan mo ay talagang ipinagmamalaki namin. Ang pangalan mo ay ibinabandera namin na nasasabi kong ako'y Kristiyano. Ako'y totoong Kristiyano. Tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas at nakipag-isa ako sa Kanya at ako'y narito. Sinisikap na maisabuhay ang lahat ng Kanyang aral, ang lahat ng Kanyang kalooban. Ama, sa mga sandali pong ito, Ama, dalangin ko pong ibaba mo nga sa amin ang Espiritong Banal. Hayaan mo na maranasan ng bawat isa ang kabutihan mo. Lalo na ang kagalingan, Panginoon, sa mga may karamdaman. Lord, please, lahat ng mga nakikipagnilay ngayon na may dinaramdam, alaman nila ito o hindi. I pray, Lord, ano man yung karamdaman na yan, O Diyos, tunawin ang iyong kapangyarihan sa ngalan ng Panginoong Yesus. Sa ngalan ng Panginoong Yesus. Receive your healing, kapatid, in the name of Jesus. In the name of Jesus, receive your healing. Receive your healing in the name of Jesus. Sa ngalan ng Panginoong Yesus. From head to foot, in the name of Jesus. Saan mang bahagi ng katawan mo, receive your healing in Jesus' name. Father God, pagpalain mo rin tubig nila. Panginoon, basbasan mo, daluyan mo ng mga himala, ng mga pala, kapayapaan, kagalakan, kalakasan, kasiglahan. Inspiration, O Lord. Masarap na tulog in the name of Jesus. Wala pong imposible sa inyo. Inaangkin po namin sa mga sandaling ito. Binabasbasan mo ang lahat ng ito. Ginagawa mong instrumento to glorify your name, Lord. Please, Lord, glorify your name through these instruments in the name of Jesus. In the name of Jesus. At yung mga problema nila, Lord, I pray, tulungan mo sila. Panginoon, make a way where there seems to be no way. Please, O Lord. Kahit pa tingin namin, napaka-imposible. Sa iyo po'y walang imposible.
Sa iyo walang imposible. Makapangyarihan kayo, Panginoon, at magagawa niyo ang lahat ng bagay. Ama, I pray, ano man ang pangangailangan din nila, Lord, please, lalo po yung gipit na gipit, Panginoon, yung mga gusto makabayad ng pagkakautang nila, Lord, I pray, please, Panginoon, in Jesus' name, pagkaloob mo po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, because nothing is impossible with you. Lahat ng ito hiniling namin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong anak na sa Yesu Kristo ng aming Panginoon, na tinatanggap namin sa aming buhay bilang Panginoon tagapagligtas, bilang Diyos at Hari ng aming buhay, biglang aming manunubos. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kagandahang loob. Salamat, Lord. Nananalig po kami. Tinugon mo kami. Salamat, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. To God be the glory. In Jesus' name. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Praise the Lord. Praise God. Kay buti-buti ng Panginoon. Mga kapatid, relax na kayo. Huwag na kayo mag-isip ng kung ano-ano. Amen. Tinanggap ng Panginoon ang ating panalangin. At tinugon ito ayon sa kanyang kalooban. Ayon sa the best na makakabuti sa atin. Amen? And then, muli, nakikiusap po ako sa inyo, sa ngalan ng Panginoong Yesus, share niyo po muli itong ating video, mga kapatid, sa lahat ng inyong mga kaibigan. Lalo doon sa talagang nangangailangan ng Word of God, mga kapatid, please, at ng healing. Tandaan po natin, body and soul. Please, share niyo po. Huwag niyo pong ipagdamot ang kaya niyong gawin. Yan po ipaglilingkod sa Panginoon, tanda ng ating pananampalataya sa Kanya, pagmamahal sa Diyos. Amen? And secondly, mga kapatid, doon sa mga kaibigan natin, iyayain niyo po mag-subscribe sa YouTube channel natin para sa YouTube channel ni Lord, Brother Ding Alban, bro.ding Alban. Yan. Para mga kapatid, lalong lumaganap ang mabuting balita. Maipasa din nila ito sa iba. Amen? Maraming salamat po mga kapatid. At hanggang sa muli na ating pagsasama-sama, pagninilay muli. God bless po mga kapatid.